Eto, ipi-play natin dito sa kabila kung ano nga ba yung mga nangyari sa kanya. Let's G! Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men. Ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COT. So, napanood nyo yung issue niya. Natalo siya sa sugal sa iba't ibang casino dito sa Pilipinas. Ito nga pala ang inyong lingkod, si Kabags Vlog, ang inyong pambansang investigador ng bayan. At ngayon nga ay makikisaw-saw tayo sa issue ni Awit Gamer at ano nga ba ang mga nangyayari sa kanya patungkol sa kumakalat na mga viral na kanyang mga video about sa kanyang sugal. Ano nga ba yung katotohanan? At marami tayong mga nababasang mga komento sa social media, sa mga comment section ng mga sikat na mga content creator katulad nila Wamos Cruz, nila Keeper, ayan, at nila Makagago. Makikita natin yung kanilang mga komento patungkol dyan. Pero ngayon, ipapakita natin sa inyo kung ano nga ba ang komento ng bawat isa at ano yung mga tagni-tagning mga istorya kung bakit at kung papaano nangyari kay Awit Gamer. Let's go, panoodin natin yung unang video. Pero syempre, sa pagsisimula ng ating video, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Eto, ipi-play natin dito sa kabila kung ano nga ba yung mga nangyari sa kanya. Let's G! Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men. Ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COT. So yung mga binabanggit niya, yun yung mga iba't ibang casino dito na kilalang casino. So nagkomento rin dito si Wamos patungkol nga dito sa sugal na to at kung kailan ito nagsimula. Kaya panoorin nyo to, guys, panoorin nyo to. Ang pagkakasabi sa akin kasi, not sure talaga ako kung magkano talaga. Kung 69 million ba talaga yung natalo ni Awit o kung magkano, hindi ko alam. So sabi niya dito, hindi niya sigurado kung magkano yung natalo talaga ni Awit. Dahil doon sa 69 million, mga par, hindi natin alam kung saan kinuha ni Awit Gamer yon. Although, pera ni Awit yon, pero siguro sa iba't ibang mga properties o sa iba't ibang mga gamit. So, panoodin natin. Na guys, so, diba? Biglang pumayat ka. Sobrang payat ko na. Wala akong maayos tulog. Eto, napanood nyo ha. Napanood nyo, walang maayos na tulog. Ibig sabihin, alam nyo na ang nagagawa ng sugal. 'Di ba? At alam naman ng lahat na si Awit Gamer, number 1 na promotor yan promote ng sugal dito sa Pilipinas, 'di ba? Kasamahan niya nila Wamos that time. Hindi natin alam ang reason kung bakit tumigil, no? Mamaya panoorin natin. So, nag-aantay sila ng ng sagot ko kung totoo daw ba 'yun o hindi. Ayan, so hindi naman ako talaga totally para mga ilam dito no. So issue to ni Awit, no. So yung iba kasi masyadong medyo nakukulitan din ako kasi nagko-comment sa akin na totoo daw ba yung kay Awit. Ayan, ano daw ba yung masabi mo? Tapos, eto pa, may mga kumakalat din na video na na hindi ko daw tinutulungan si Awit. So, ayun na nga mga kabahag, maraming issue na kumakalat ulit sa social media. So, bakit daw hindi tinutulungan nga naman ni Wamos si Awit? Dahil magkakapatid sila nung nagsimula, may point din naman to si Wamos kung bakit hindi niya tinutulungan. Kasi may pribado yung buhay nun eh. May pamilyang sarili, may pamilya siya na sarili niya din, di ba? So, bakit nga niya naman pakikialaman? Siguro, bilang kaibigan, komento, oo, pakikialaman niya. Pero, in general, 100%, hindi niya pakikialaman, oy, pre, huwag ka na magsugal. Hindi niya pwede sabihin, huwag ka na magsugal, pre. Aking pera yun di ba? Hindi niya pwedeng sabihin yun. May sariling utak yun. May sariling buhay yun. Di ba? At ngayon, pre, panoodin nyo to. Eto, panoorin nyo to. Ilalagay ko sa screen. Awit Gamer, the king of the scripted. At marami din kumakalat na katulad nito sa social media at maraming mga tao din ang hindi naniniwala sa mga issue na kumakalat. Na kesyo daw, issue na to ay scripted lang. Diba? Scripted lang to. Ano ba yung tunay na nangyari talaga dito? At totoo nga ba na baon sa utang itong si Awit? Hindi natin alam eh. Si Awit lang yung makakapagsabi niyan. Pero maraming doubt yung tao na scripted lang daw kuno to. Scripted. At malalaman natin yan mamaya. Ewan ko, siguro may point din tong tao na to kung bakit niya sinasabi na scripted yung mga video nila. Yung video ni Makagago, naghihirap ko na daw. Ano? Naghihirap ko na daw. Ako? Ito yung sabi ni Awit Hindi dahil na wala ang sugal, kaya lumubog ako, hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Talo ako sa casino ng worth of 6. Gosh, laki pre! Ang laki nun. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa
sa COD, lahat yan. Lahat yan pinuntahan ko. Okay. So, lingid sa kalaman ng mga kaibigan natin dyan, dito sa mga new subscribers natin, bukod po yung pagkakasino, bukod po yan, at yung pagpupromote, bukod po yun. Yung pagpupromote, before, na-experience din natin yan sa ating Facebook page sa Kabags Vlog, na nagpupromote tayo. Kabig tayo ng kabig dyan, sigurado, walang talo dyan. Pero dito, kapag ikaw na yung naglalaro, matik yan. Matik yan. No, may panalo, may talo. Sabi nga, hindi laging Lunes. No? So, ganyan po. Naranasan ko din yan, mga kabahag. Naranasan ko din yan sa mag-promote sa Facebook. Pero ngayon, hindi na, pre. Hindi na. No? Eto, play pa natin kung ano yung komento dito ni Awit. Meron kasing tao akong nabilihan ng sapatos. Actually, nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos, nautangan ko pa. Diba, ultimo sapatos may issue din siya dun Naikwento naman ni Awit na ultimo yung sapatos na binili niya tapos mamaya inutangan niya pa din. Diba? May mga ganong issue siguro, close friend ganyan, diba? Makabawi lang ako, 'di ba? Pati yung isa sa sugalan, may utang din ako diyan, pre. 'Di ba? May pagkakamali ako sa buhay. Sa sarili ko, almost 69 million ubos, pati yung mga sasakyan ko ubos. Grabe guys, eto. Sabi niya dito, payat daw siya no? Stress siya dito sa part na to, guys. Ayan. At ewan ko lang mga pre, pero hindi ako kumbinsido na payat siya dito. Kasi kita mo naman yung katawan niya, 'di ba? Napakaganda. Siguro baka 4 na beses siya kumakain sa isang araw. Klipan natin mga pre. Payat ko na guys, bigla kang pumetra. Sobrang payat ko na. Wala akong maayos tulog, wala akong maayos na kain. Daw ano na. Dahil ko pa ati. Binenta ko yung bahay ko. So alam niyo naman, 'di ba? Walang maayos na tulog, walang maayos na kain. Stress yung nabibigay sa kanila ng ganitong sugal. Sabi niya, ewan ko lang sa iba, no? Nasisihan yung iba na matalo kasi sobrang dami. Share nyo naman, lalo na dyan sa ating mga followers dyan sa comment section. Mag-iwan kayo ng comment dyan sa comment section, guys. Ito naman, guys, pakinggan natin yung komento dito ni Wamos patungkol nga dito sa video ni Awit na kumakalat sa video. Dahil kaibigan niya to tropa pips niya to mula nung pagkabata niya, no? Mahal na mahal niya to. Tunay na kapatid ang turo niya nila nito sa isa't isa. Pero tingnan natin kung ano yung komento niya dito. Sige, play natin. Ang pagkakasabi sa akin kasi, nung mga tao doon sa Okada, kasi yung mga, kumbaga parang sa tropa ko din to nababalitaan not sure talaga ako kung magkano talaga. Kung 69 million ba talaga yung natalo ni Awit, o kung magkano, hindi ko alam. Ang sabi Gosh, sa ang laki nun mga pre. tropa ko, nabalitaan niya, talo nung gabi si Awit. 14 million. Okay? Talo siya ng 14 million. Siguro computein nyo na ha. Computein nyo na lang. Ito natalo siya ng nung una Talo siya ng 6 to 7 million. Tapos sunod 14 million, no? Okay. So ito na tayo. Nagsanla na. Ewan ko kung isa o dalawang sasakyan yung sinanla. Nakabalita na naman kami. Ito na. Nasanla niya na yung mga sasakyan niya. O, diba? Pati yung Corvette, yung Lamborghini niya na meron siya. Ewan ko kung binenta ba o sinangla, no? Pero yung pagkakasabi ni Wamos, no, na binenta daw. Dahil nga naman daw dun sa sugal na ginagawa nito. Yung binenta pala niya muna yung Corvette. Corvette na meron siya, binenta niya. Kasi ano ba yung sinabi ni Awit doon? Hindi siya humihingi ng sa akin, di ba? Ng tulong. Tama, di ba? Doon sa sinabi ni Awit, hindi siya humihingi ng tulong about sa akin kasi gusto niya sarilihin yung problema niya tapos hindi na siya makaabala ng tao, no? So, yun yung sinabi niya. Okay, unang istorya niyan, actually, 2024 pa lang, ha? 2024 pa. So ngayon mga par, alam nyo na, no? Talagang parang nasa dugo na talaga no? So, syempre, nakakalasap ng ginawa sa buhay, syempre nakakainit naman par. Milyon-milyon yung pera mo sa bangko tapos hindi mo magalaw-galaw kahit isang balahibo man lang ng pera mo, 'di ba? So, syempre, makati yung kamay. Galing sa sugal yung pera income sa sugal. Syempre, ikaw gugustuhin mo, gagalawin ko 'to mga par. Gusto ko akin 'to Gagalawin ko 'to. Konting lang, 'di ba? Isusugal ko 'to ng konti. So, ganun. So, since 2024 daw, si Awit nagsusugal na. 2024 pa lang 2024. Kaya eto panoorin nyo. Online casino sa mismong Okada. Ewan ko sa Okada, sa Soler, Corvette na meron siya, binenta niya yung Corvette.
parang binabenta niya sa akin. Ay hindi, nakasanla pala yung Corvette. Ito pala, sinanla niya pala yung Corvette. Sinanla niya, yung Corvette pala yung sinanla. Yun, ayun, tama. Yung Corvette, sinanla niya. Okay? Siguro yung sanla ng Corvette is nasa 3 million. 3 million yung sanla. So, ibig sabihin, 3 million yung hawak niya. Ewan ko kung isa o dalawa. Basta alam ko yung Corvette. So, ibig sabihin, hindi binenta. Sinangla yung Corvette. Ngayon, 3M yung worth ng Corvette kasi sinangla eh. No? Nabenta niya kasi sa akin yun eh. Tinulungan ko lang din siya. Hindi ko na maalam kung bakit. Sabi niya, tutubusin niya lang daw. Kanya niya binenta. Kaya tinulungan ko. Tapos yung pala, yung 3 million na rin yun, talo din. Bumalik na Okada eh. Talo na naman. Ganon talaga mga par. Diba? Kahit kayo mismo makapagsabi nito, no? Once na natalo kayo sa sugalan, may eagerness kayong gusto nyong bumawi, mga par. May eagerness kayo na gusto, babalik ako dito. Pucha, ako gusto ko makabawi. Mabawi ko yung talo ko, tsaka madala ko yung panalo, eh, no? May ganon tayong positive vibe sa katawan, eh, pero hindi, eh, no? Mas lalo pala tayong nalululong once na pinapakinggan natin yung sarili natin kapag tayo nagsusugal. Ganyan ang epekto ng sugal sa atin. Di bilangin nyo na, magkano na? 14M, 7M, tapos 3 million. Bilangin nyo ha. Tapos eto na, talo na naman. May mga kotse pa. Sinanla na naman dun sa pinagsanlaan. Nagsanla na naman dun sa pinagsanlaan. Eto na. Eto na, umapit na. Umapit na kayo. Ewan ko, alam ko 2 sasakyan. 2 sasakyan sinanla. Sinanla. Nung sinanla niya yung 2 sasakyan, yun yung pagkakaalam ko. Sinanla niya yung mga sasakyan. Punta na naman daw siya ng Okada. Ang inakala ko nga, doon na nakatira. Alam ko, doon na nakatira kasi lagi ko rin nakikita sa mga Mayday na nagbabakarot siya eh. Ito na, no? Anong nangyari? Alam ko, nanalo siya eh. Alam ko talaga nanalo siya doon eh. Nung pinagsanla niya yun, kasi natubos niya pa daw yung natubos niya pa daw yung sasakyan eh. O, diba? Ganon talaga mga par. O, mananalo ka. Tapos mamaya, matatalo ka ulit. Ganyan kagaling. Diba? Ang demonyo sa buhay. Diba? Ganyan. Kaya kung mapapansin nyo, Facebook talaga talagang umiiwas na sa sugal. Kaya marami tayong mga content creator na nababalitaan na nadidemonetize yung mga page or nadidelete. Diba? So may issue naman din kay Boy Tapang na kesyo na-delete na daw, pero ayon sa aking sources na yung Facebook page niya ay naka-hide lang, no? At ngayon inaayos niya na. Nanalo ata siya. Kasi natubos niya pa yung sakyan eh. Pero bumalik ulit. Tapos pagkabalik, natalo. After natalo, sinala ulit. Ang galing. Lupit. Alam niyo mga par, yung ganong mindset, aburido yun par. Oo. Parang yun, babae na nireregla ng linggo-linggo. Ganon yung mindset ng mga lalaki kapag natatalo sa sugal eh, no? Talagang mainit ang ulo pag natatalo, pero kapag nanalo, talagang gusto ulit makapanalo ulit. Ganon ang utak, ganon ang mindset eh, di ba? So, ewan ko, pakinggan pa natin yung komento dito ni Wamos. Wait, gagi. Lupit. Sinala ulit. Ito na yung dilubyo niya. Sinala ulit. Nung sinala niya na, nung sinala niya na, ulit. Basta guys, lahat ng mga sasakyan ni Awit nun, na tibalyok. Basta lahat, tibalyok lahat. Wala na siyang kotse ngayon. O imagine, yung pinaghirapan mo sa buong buhay mo, sinangla mo, tapos binenta mo. Di ba? Sa isang pagkakamali mo lang na ginawa, halos lahat ng pinaghirapan mo, talpog, di ba? Kaya siya nag-grab. Kaya siya nag-grab. Ngayon, nangarang araw, umihiram sa amin ng sasakyan. Hindi pinahiram kasi kapatid ko naman eh. Pero ilang araw lang kasi baka masanla eh. Ito na, no? Tapos mabigat. Eto na yung pinaka-dilubyo. Nakita niyo yung bahay niya ngayon? Yung nangungupahan siya ngayon, eto na yung dilubyo nun. Yung bahay niya, yung bahay ni Awit, di ba in-house. Tapos nag-down siya. So dun sa naging profit, hindi siya nakahulog ng 6 months ata siya hindi nakahulog doon simula nung kinuha niya yung bahay. 3 months nga hindi kayo makahulog, tapos 2,000 lang yung monthly. Sakit na nun mga par kapag minimum wages ka lang, di ba?
Eto, how much pa? Milyon-milyon o 100,000 yung binabayaran niya ito kada buwan sa paghuhulog ng mga properties. Di ba? Dito tayo ng happy-happy. Panoorin pa natin, guys. 6 months kaya na-profit. Pero kawawa naman din yung tao kasi na-profitan eh, di ba? Pero kasalanan niya yun. Di ba? Kasalanan niya yun. Na-profit siya, na-profit. So wala na. Kaya pinalis siya dun sa ano. Sa, alam mo yung Awit Mansion, yung binlag niya. Di ba? Yung may malaking parkingan. So yun, na-forfeit. Kasi, di ko alam kung ilang buwan di nabayaran yun kasi na-forfeit eh. Ngayon, yun na yung ano, yun na yung naglipat na si Awit ng bahay. Kasi wala na siya. Hanggang ngayon, promise, sobrang wala talaga si Awit. Okay? So, kung mapapansin nyo sa mga latest vlog before ni Awit, meron siyang mansion. No, meron siyang mansion mga par. Meron siyang mansion, magkatabi lang 'yon. Diyan sa may Kainta na binalag niya. So, nabenta niya na yung isa diyan mga par, nabenta niya na 'yon that time. Okay? So, eto na. Si Awit talaga, tinutulungan ko yan. Ang unang-una kong tinutulungan, anak niyan. Okay? Anak niyan, ni Awit. Ang unang, at isipin mo na lang, Awit, ha? Yung pamilya mo. Oh. So, mga par, alam nyo na. Ha? Hindi, huwag niyong titingnan yung mga komento ng mga nagmamarunong dyan. Na kesa hindi niya tinutulungan si Awit, 'di ba? So tinutulungan niya pala si ni Wamo si Awit, 'di ba? Kasi tinutulungan nito yung anak ni ni Awit, 'di ba? Siyempre financially alangan naman tulungan naman ng si Awit eh. Malaki din ang kinikita ni Awit, tsaka alam niyo mga par, siyempre limitado lang din naman yung tulong ni Awit dahil may sarili ni Wamos dahil may sarili din niyang pamilya, 'di ba? Anak mo, at saka yung asawa mo. Na sana pumasok na sa kukote mo na kahit magkaroon ako ng milyon ngayong taon, never ko na itong gagalawin. At never na ako hahakbang papuntang kasino. Kasi mauubos na naman ako. Dapat ayan ang isipin mo. Ewan ko lang kung agree kayo dito mga par, ha? Alam nyo, ganito na yung mindset ni ngayon, ni Wamos dahil natuto na siya sa mga pagkakamali ng mga kasama niya. Nung nagsisimula pa lang siya at natuto na siya sa mga pagkakamali na naranasan niya sa buhay. Pero minsan alam nyo mga kaibigan, mga tropa, na ang tao kahit minsan natuto na yun sa pagkakamali niya, gagawin at gagawin pa rin dahil nakadepende sa sitwasyon at nakadepende sa mga taong nakapaligid sa kanya. 'Di ba? So, tingnan natin par kung ano yung mga komento pa dito ni Wamos, no? Ano yung mga natutunan niya? Dito, pinapangaralan niya si Awit eh. Oo. Isipin mo, pag kahawak ka ng milyon na naman, isipin mo na, paano ko to palalaguin? Paano ko to palalakihin tong pera na to? Tapos ngayon, wala pa siyang page. Gosh! Men! Wala pa rin page itong si nawala. Kaya hindi pala ma-research yung page nito no? Yung million followers nito ni Awit Gamer. Nawala. Ewan ko ba? I-comment nyo nga bakit nga ba nawala. Hindi ko na-research yan. Pero I think baka dahil sa sugal yan or something, di ba? Na-delete. Pero ang nakita ko yung page niya, meron pa siyang page, parang wala pang 500,000 yung followers niya. Doon siya nag-upload. Nung wala yung page niya. Pero I'm sure meron tong YouTube ha. Meron tong YouTube. Page yung nawala sa kanya, kaya sobrang sakit ito para dahil doon siya kumukuha din ng source of income sa page, di ba? Lalo na yung mga vlogger. Facebook. Dahil ba namang vlogger ngayon, guys? Naudyukan pa nga ako niyan. Na kahit ayaw ko talagang mapipilitan ako dahil sa tigas ng muka. Simula natalo ako, nakasama ko din niya si Awit. O, hindi ganun kalaki yung ko ha. Magkano lang yung yung talo ko, para 50k, mga ganun lang, 50-50k lang, pa ganun lang. Diba? Wala naman yun. Kumbaga parang sa akin, hindi na siya masakit. Kumbaga parang, kasi ito lang talaga yung panlaro ko. Diba? So doon pa lang, medyo masakit na sa akin yun. So ngayon mga par, alam nyo na. Oo. Patayin nga nung amay na last. Diba? Aminado naman si Wamos na nagsusugal siya before no? Pero pa 50-50k lang din naman daw. Pa 50-50k, di 150,000 din yun. Malaki din yun para sa atin. Pero sa kanya mga par, maliit lang yun. Kasi imagine, magkano naman ang kinikita niyan? Milyon-milyon din. Kasi may sarili din namang negosyo yan. Bukod sa Facebook at YouTube niya ni Wamos, di ba? So yung pa 50-50k na yun, malaki na rin para sa kanya. Yung matapyasan siya ng 150k sa isang laruan, di ba? Siyempre, masakit yun mga par, pambayad na ng kuryente niya sa isang building niya, mga par. Okay, pakinggan pa rin natin to komento ni Awit, no? Pakinggan pa rin natin to. Pero ang pagkakamali, ang tao pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon natuto ako. 'Di ba? Kaya hindi na ako nagpo-promote ng sugal. Alam mo bakit, Nel? Kasi
na-realize at naranasan ko yung ginagawa ng sugarol. Dati nagpupromote ako ng sugal eh. Kabig lang ako ng kabig eh. Siyempre, mabilis ang pera, mabilis din mawawala. Ngayon, naranasan ko na nagsusugal din. Live yun ah, hindi online. Live. Almost 69 million pare ubos. Diba? Totoo yung sinabi ni mga gago, halos pantay lang kami dati niyan. Mga gago, kahit panoorin nyo, reviewin nyo yung video niyan. Halos pantay lang kami niyan, halos di kami nagkakalayo na estado ng buhay niyan. Pero ngayon, kahit kay Merck, pre. Kahit kay Merck, hindi kami mga nagkakalayo ng buhay dati niyan. Pero ngayon, ang layo na kasi bakit? Sila kasi pinag-ingatan nila yung pera nila, dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako sa pera, nalulung ako sa sugal, pero hindi ako nagbisyo ng kung ano-ano yung makakabawal na gamot. Hindi. Pare, dumaan ako sa depression. Kung papansin niyo, wala akong maayos na vlog kasi sobrang stress ako sa mga pinagkakautangan ko. Diba? Sinabi ko lang tong part na to, diba? Siyempre, alam mo yun, kahit na may utang ka, ang importante, huwag yung tatakbuhan. Ayun yung laging ayun yung dapat yung gawin mga tol. Kahit matagalan yan mga tol, kahit magpabarangay yan, harapin nyo. Kahit magpatulpo, harapin nyo. Bakit? Ginawa natin, di ba? Ngayon, pare, kung magpabarangay, harapin mo. Basta mga ako sa barangay na, ano ba yun, babayaran mo, di ba? Mababayaran naman. Huwag lang tayong, hindi naman sinabing madali na tao kasi tayo na, iniraman natin sila, di ba? O ngayon, syempre, kailangan obligasyon, bayaran mo sila. Pero ang ipapaintindi lang natin sa kanila dapat na baka pwedeng, intay ng konti, di ba? So, tulad ng sinabi ko sa inyo mga par, nasa huli ang pagsisisi, alam nyo naman yan. Pero alam nyo yung mga pinagkakautangan niya ni Awit Gamer, par marami. Oo. Kay Foreign Germs yan, may utang yan eh. Kay Foreign Germs, kay Norbin, kay Erwin, kanino po ba? Kay Roots Uzon, kanino pa ba? Marami pa yan, pinagkakautangan, hindi ko malahat-lahat mga par. Pero alam nyo, grabe, sobrang hirap din talaga ng ginawa nito ni Awit, no. Sobrang daming pinagkakautangan. Kaya yung mga tropa pips niya, nagbigay ng komento sa kanya. Ito, panoodin niyo si talagang natuto rin to sa buhay. Ito si Keeper. Ito, panoorin niyo si Keeper, ha. Yan, sa sitwasyon niya ngayon, lahat tayo ay walang karapatang manghusga sa tao. Ang Panginoon lang ang may kakayahan na tayo ay husgahan. Mga par, narinig nyo naman yung komento sa atin ni Keeper, 'di ba? Na wala naman tayong karapatan talagang humusga sa tao, pero syempre, tayo nagbibigay sila ng payag sa social media, tayo rin naman nagbibigay ng komento at nakakapagsalita rin tayo ng medyo lampas lang naman sa baso. Yung tumatagas doon, yun na yung lampas sa bibig natin, 'di ba? So nagbibigay sila ng komento kung anong nangyari at talagang nagbibigay ng komento, parang minsan na nakakapangialam na tayo ng mindset ng mga taong involved doon. Kaya yan, nagbigay siya ng komento na wala naman talaga tayong rights para maghusga ng tao. At hindi natin alam kung ano yung tunay nangyari. At si Awit lang ang tunay nakakaalam nun, mga par. Pero alam niyo to, may napanood ako sa video dito na eto, bis sa kanyang mga na-experience, dahil siguro content creator din ng taong to, nakapagbigay siya ng komento patungkol nga naman dito sa video na to. Panoorin ninyo. Awit Gamer, the king of the scripted. Kayo doon kay Awit Gamer. Nababasa ko yung mga comment nila. Lesson learned, ganito, ganyan, bla bla bla. Nakuha ni Awit Gamer yung mga simpatya doon sa comment. Naniniwala kayo doon? Parang lang yan, yung sa sugal. 'Di ba? May na nung nagko-promote sila ng ganun, tapos may mga nagko-comment na, ako din babalato, tapos maglalagay ng ng cash chain, ng number. Pang ganito, konting tulong lang, ganito, ganyan. Same lang din yan ngayon. Same lang din yan ngayon. Yung magko-comment ng ganun, tapos kukunin yung simpatya. Kumbaga, sa mga content creator, sabihin na natin sa 10 content creator, sa vlogger, pag meeting yan, tapos sino dito yung pwede natin gawing sino dito yung pwede natin gawing lugmok sa buhay? Tapos gawa natin ng content, tag-iisang content. Ganun lang yan. For the views lang yan, for the content. Aminado, hindi naman ako sikat. Sariling pananaw, sariling opinion lang. Huwag kayong maniwala dyan. 69 million, ipapatalo lang ganun. Walang ganun, boy. Kalokohan yan. Narinig nyo naman, di ba? Kalokohan lang daw yung matalo ng 69 million. Walang ganun. Walang nangyayari dito sa Pilipinas noon. 100 million, 200 million natatalo. Merong ganun. Pero yung 69 million, naku, walang ganun mga par. Sabi niya. Ewan ko sa inyo, ano sabi nyo dito? Sa comment section lang guys, pag-usapan nyo dito. Eto, nagbibigay lang siya ng opinion dito. No? Nagbibigay lang siya ng opinion. Kalokohan lang daw yun. Which is, totoo naman mga par.
Medyo lampas lang ng konti sa tingin ko no? Kasi imagine, sa tunay na buhay, sa Pilipinas, maraming milyonaryo na natatalo sa sugal. Na milyon, mga par. Yun yung sabi niya, no? Walang natatalo na 69 million, 150 meron, oo. Di ba? Yun yung ayon sa komento ko. Pero mga par, totoo yung sinabi niya na nangyayari sa mundo ng social media, for the collaboration, yung nag-uusap-usap yung mga content creator sa taas. Kung paano nila mapapakilala muli yung kanilang mga pangalan dahil sa dami nga naman ng content creator dito sa Pilipinas. Di ba? Kung paano ulit sila magiging tanyag. Par, totoo yun. Totoo yun, sinasabi na yun. Totoo yun, sinasabi niya. 'Di ba? At hindi ko masisisi itong tao na to kung bakit nagbigay siya ng ganung komento. Dahil nangyayari yan. Totoo yan. Halos nagagasgas na nga yung salitang ganyan no? For the collaboration, para makilala lang yung pangalan. Kasi bakit? Yun lagi yung ginagamit nila para makatungtong sila at mas makilala sa mundo ng social media. Scripted at mas nakilala ito, no? Si Awit Gamer as a king of scripted. 'Di ba? Kaya hindi natin masisisi itong tao na to, pero mga pre, hindi ako approve sa sinabi nito na walang natatalo ng ganun kalaki. Parang bilyon nga may natatalo diba? Bilyon nga natatalo sa sugal, yung pa. Kayo mga par, ano ang comment nyo dito? Kaya, kung ano man ang nangyayari sa kanila mga par, oo, talagang nasa huling pagsisisi, diba? Kaya kung kayo, ang tatanungin, ano yung masasabi nyo sa video na to at ano yung masasabi nyo sa komento ng mga tao pagdating sa video na to? At pagkatapos nyo ma-comment mga par dyan, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at abangan ang mga susunod na mga ilalabas nating mga video patungkol sa mga issue na kumakalat dito. Kaya yun lang guys, maraming salamat sa inyo at ingat kayo palagi. See you tayo sa susunod na mga video.